4:00 ng umaga umalis na kami sa bahay kasi nga pupunta kami sa dating pinupuntahan namin. Siyempre akyat na naman tayo ng bukid mga preng. Pang-apat na namin 'tong punta diyan sa may Ulimpog, kung saan yung napaka-trending at dinadayo talaga ng mga turista ang Buko-Buko Peak. Pero sa ngayon mga preng, naghahanap muna kami ng vulcanizing shop dahil nga kulang sa hangin yung gulong namin. Buti na lang merong 24 hours na vulcanizing shop dito sa may Connell Road mismo mga preng, itong main Connell Road, at nagpapasalamat ako dahil nga may bukas. Grabe! Kaya shout out sa mga 24 hours na bukas na vulcanizing shop mga preng. So pagkatapos ito mga preng, so pumunta na agad kami sa meeting point namin kung saan dyan sa may napakasarap na manukan sa may Connell Main Road. Hilmers ata yung pangalan ng manukan dyan preng. Ang sarap talaga ng manok nila preng. At saka ang mura pa. Pagkatapos nga preng ay umalis na agad kami at pumunta na kami sa destinasyon kasi nga tumawag yung kasamahan namin dahil nga nawawala sila sa daan. May katagalan din kasing hindi sila nakabalik dito kaya ineskortan natin mga preng. At ayun, lumagpas nga sila sa daan kung saan liliko papuntang Olimpog, Balacayo area. Pero actually mas malayo pa to mga preng. Pero wag mag-alala preng dahil ang daan dito halos sementado na talaga lahat. Wala na talagang lupa. May lupa man pero sobrang kaunti lang. I think 2 daanan lang at ilang metros lang. Gawa ng pagbaha mula sa ulan. From Connell Road papunta sa Olimpog mga preng. Advice ko lang mga preng sa mga nakamiyo at mga naka-scooter, kailangan talaga na well-maintained talaga yung motor natin kasi nga sabi nila madami talaga yung nadidisgrasya dito. Lalo-lalo na yung mga nakamiyo. Sobrang dami daw ditong nadidisgrasya dahil nga sobrang paangat yung daan dito mga preng. Kaya ingat talaga kapag nagmamaneho ka dito at siguraduhin na well-maintained yung ating mga motor. Kasama na doon ang preno mga preng dahil sobrang pababa talaga to dito. Syempre pagdating namin dito ay nag-TikTok muna kami saglit, then proceed na kami mula dito sa starting point papunta doon sa may Buko-Buko Peak. So nagulat lang kami, especially ako, dahil nga sa sobrang dami yung mga pumunta dito ngayon. And today is weekend, Sunday mga preng, nagulat lang talaga kami kasi nga last time kaunti lang talaga kami. Ngayon punong-puno talaga, kitang-kita mo naman kung gaano kadami yung mga nagpark dito ng mga motorcycle at syempre yung mga sasakyan natin. At this moment of time, I think 6:45, wala pa tong 7 AM mga preng. Sobrang ganda na ng araw mga preng, as you can see. Dito na part ay sementado pa rin pero dyan sa may unahan mga preng ay lupa na. And meron ding mga part dito preng na may nagpa-park din ng mga sasakyan at syempre motorista. And mga preng, meron nga palang kinoconstruct dito mga preng, additional fund para sa pagpapaganda ng area dito mga preng. Pero I think 200 meters lang daw yung sinabi nila dito kasi nga malaki yung pondo mga preng, pero yung pondo na yun ay nalagay dyan sa parang protection para sa landslide. As you can see, sobrang laki talaga niyan preng. So dyan parang dyan na dara na busdakta ng pondo ba. Pero soon madadagdagan pa siguro to. Let's pray na lang para mas lalong gaganda yung daan dito, tataas yung economic growth natin at syempre tataas din yung tourism ratings natin mga preng. So dito na area yung nilalakaran namin preng, ito yung first na paakyat pero hindi pa talaga totally ganito kaakyat. Mas challenging pa pagdating mo doon sa itaas. Kaya sa mga baguhan, be ready yourself na lang. Dapat naka-warm up kayo or meron kayong kaunting experience sa paglalakad or pag-hike. Kasi nga kapag dito talaga wala kang experience, puro ka lang upo sa opisina, ay talagang maninibago ka talaga. First time ko dito preng, nung unang akyat ko dito ay talagang dito pa lang na area ay hingal na ako kasi nga kulang ako sa ehersisyo, kulang ako sa pagpapawis, kulang din ako sa jogging, walking. Parati lang ako nakaupo sa opisina, harap ang computer. Kaya nung una ko pa lang dito ay dito pa lang na area wala na, talagang hinihingal na talaga ako ng todo. At take note mga preng, hindi pa ito nakakalahati, hindi pa rin naka 1/4, even 1/8, hindi pa, sobrang layo pa talaga yung lalakarin natin. Kaya advice ko sa mga baguhan, kailangan nyo munang mag-warm up or kailangan nyong i-preserve yung energy nyo. Huwag nyo agad itudo lahat yung energy nyo dito na area dahil malayo pa talaga yung lalakarin nyo. So dito na area mga preng, ito yung sinasabi ko na first selfie, pwede kayo mag-selfie dito dahil kitang-kita agad yung mga ibang tanawin dito. At syempre nagtitiktok din kami dito for shorts. Pagkatapos nyan ay nag-proceed na agad kami. Syempre lakad-lakad na naman dahil sobrang layo pa talaga yung tatakbuhin or lalakarin natin or i-hike natin. So I think mga nasa 1 hour and 30 kung
medyo may kabilisan ka, 1 hour and 40 minutes kung saktuhan lang or 2 hours. Kung talagang mabagal, hinto-hinto yung anyong lakad or hiking mga pre. Shoutout din pala sa lady riders natin dito na kinukuha yung mga men natin sa ibaba para iakyat doon sa may Buko-Buko Peak. Grabe, babae yun mga preng. Nakailang balik or nakailang ulit siya dito para lang kunin yung mga kasamahan niya sa ibaba at isakay papunta doon sa may area sa may Buko-Buko Peak. Grabe ang lupit. Yung area naman dito mga preng, kapag nature lover ka talaga ay hindi ka talaga maboboard dahil nga sa sobrang ganda ng mga tanawin, maririnig mo yung mga tunog ng mga ibon, ng mga ibang insekto. Kung gusto kang pumunta dito, huwag kang pumunta kapag 6 a.m. na or 7 a.m. na. Mas maganda dito 5 a.m. or quarter to 5 a.m. Yung iba nga dito mga preng 4 a.m., 2 a.m., 3 a.m., lumalakad na sila at nagtumatambay sila doon sa itaas at bumababa sila doon sa itaas around 7 a.m. na kasi nga mainit na yung mga oras na ganyan. So, ganitong oras mga preng, nagpapasalamat lang kami kasi nga sobrang maulap at hindi masyadong mainit. Kasi nga 6 a.m. sobra na kaming nagsimulang mag-hike. Shoutout nga din pala sa mga kasamahan natin nakita na nagra-ride dito mga preng, sila Moonmon kasama ang kanyang partner. Kung saan tinulungan yung kasamahan namin na makapunta doon kahit lang doon sa paa ng Buko-Buko Peak kung saan magsisimula talaga yung medyo hard na naakyatan. So dito na area mga preng, isa din ito sa mga magaganda ng view kung saan makikita mo na din yung mga iba't ibang bundok dito mga preng at dito malapit sa may yung color red na end pole yung mga preng. Ayan, shoutout sa ating lady rider na naman ng preng, nakapangatlo na yan siyang balik mga preng ha. Dito man na area mga preng, sa left side mga preng ay papunta yan ng Sanchez Peak at yung dinadaanan natin dito sa may right side mismo ay papunta ng Buko-Buko Peak. Kung nagtatanong ka preng kung malayo pa ba preng, yes malayo pa preng, dadaanan pa natin ang Baricot Peak at saka yung BSM mga preng. So fast forward talaga tayo dito preng. Ayan, kung loner ka, nonchalant ka or mahilig kang mag-isa, pwedeng-pwede ka dito mga preng. Kita mo naman yung views natin dito mga preng. Dito na area pa lang, wow, mapapawaw ka na talaga. Kita mo yan kung gaano kaganda yung view mga preng. Kung nature lover ka ay talagang makakasabi ka talaga na sobrang ganda. Pwede ka nang mag-relapse dito mga preng. Ayan, isipin mo yung mga inutangan mong tao na nilagay mo na sa limot mga preng. Shout out. So pagkatapos niya, nag-proceed na yung ating partner mga preng, si Sme, sa panibagong view na naman. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad dito mga preng. Fast forward pa rin tayo mga preng hanggang makaabot dito sa area ng Baricot Peak. Dito na area mga preng, sobrang ganda talaga na ng tanawin kasi nga nasa itaas ka na talaga ng bundok. Syempre, ayun yung kasamahan natin. Maya't maya preng, mas gaganda pa talaga yung tanawin kapag nandoon na talaga tayo sa itaas talaga ng Buko-Buko Peak mga preng. Fast forward lang talaga tayo dito dahil nga sobrang layo talaga ng ating pupuntahan mga preng. Pero mga preng, sa totoo lang, yung total kilometers nito approximately mga nasa 8 kilometer plus to 9 kilometer balikan na yan mga preng ha. Pero yun nga mga preng, iba yung jogging at running sa plain na daan compared dito sa bundok talaga mga preng. Ibahin natin yung hiking sa jogging or running mga preng. Kasi dito sa bundok, kapag bago ka pa lang sa area, hindi mo talaga malalaman kung may paangat ba, may pababa ba. Kasi yung energy mo talaga dito, mauubos talaga sa sobrang akyat at sa sobrang baba na mai-experience mo. Sa mga baguhan din sa pag-hike, huwag magdala ng mga mabibigat na bagay katulad ng mga malalaking bag at kung ano-ano man yung ilalagay mo dyan sa bag at tapos hindi mo naman magagamit pagdating doon sa itaas. So kung baguhan ka pa lang, payo ko kahit 1 litrong tubig lang, sapat na yan para buhayin yung katawan mo sa paglalakad, sa pag-hike, sa pag-akyat at pagbaba dito sa bundok. Huwag mag-alala dahil nga meron din namang mga tindahan dito na nagbibinta ng mga mineral water kung saan kung ubos na yung 1 litro mong tubig, pwede kang bumili. Medyo may kamahalan nga lang compared sa mga regular price na nabibili natin dyan sa may syudad or sa atin. Dito na area mga preng, malapit na tayo sa paa ng Buko-Buko Peak kung saan doon na yung mga isa sa mga medyo hard na may experience nating akyat at baba. Kaya kung ikaw hingal na dito ay sigurado talagang mas hihingalin ka pa o baka simba ko palayo, makuyapan ka sa taas mga preng. Kasi dito preng, yung tuhod mo at saka yung dibdib mo ay posibleng
magkabanggaan na sa sobrang tirik ng dadaanan mo. At this moment of time, hindi pa ako nakainom ng tubig mga preng. Pang-apat na tong punta ko dito. And yung dala kong tubig dito is 250 ml lang na nakalagay sa isang yung flip na bottled water, refillable. And also, yung dala ko dito is yung running vest kung saan nilalagay ko yung extra money ko pang entrance at syempre kung uhaw na uhaw, pambili ng tubig. At syempre yung phone ko at yung dala ko dito na camera 360. Gaya nga ng sinabi ko mga preng, dito na yung isa sa mga medyo mahirap na at yung pang last part dito mga preng ay talagang hindi lang medyo. Lalo-lalo na kung baguhan ka ay talagang masasabi mong ayaw ko nang bumalik dito. Sa sobrang hirap kung beginner ka pa lang. Pero kung mahilig ka na talaga sa hiking, ay talagang masasabi mong very challenging and easy na lang siguro sa'yo. Pero sa akin, nakaapat na ng punta dito, masasabi ko pa rin siyang medyo mahirap pa rin yung pinakamahirap dito mga preng. Dahil nga sobrang paakyat talaga mga preng na tipong uupo ka na talaga ng umaakyat or dadapa or whatsoever. Ano bang mag-roll ka na paakyat para lang makaakyat doon sa itaas. Pero preng, once na nakaakyat ka na doon mga preng, ay masasabi mo naman talaga na worth it yung hirap mo sa ganda ng tanawin doon sa itaas. Makikita mo talaga 360 yung area doon mga preng. Sobrang lupet, sobrang ganda. Isa din sa nagandahan ko, itong papunta pa lang doon is yung mga matataas na damo mga preng na nagsilbing nakakaakit din sa aking mata mga preng. At syempre habang lumalakad tayo dito, umaakyat tayo dito, nakikita mo yung ibang bundok, nakikita mo yung tanawin, talagang nagbibigay gaan sa pakiramdam mga preng na talagang iba talaga kapag nakakita ka ng ganitong nature. So dito mga preng, si Ismi na yung nagpatuloy dito mga preng sa pag-vlog dahil nga sa sobrang crowded dito that time, talagang masasabi ko parang ang hirap ng pumunta doon dahil nga yung area doon sa Buko-Buko Peak mga preng, doon mismo talaga sa peak ay talagang sobrang crowded na. So ang pinapatuloy ko na lang dito is si Isme kasama yung ating mga Barca fam at huminto na ako doon sa may first kubo kung saan dito na yan na area sa may Buko-Buko Peak. Makikita mo naman dito mga preng kung gaano nakaganda yung tanawin at hindi pa tayo umaakyat doon mismo sa hard or pinakalas na sobrang akyatin talaga mga preng. Pero dito pa lang preng, habang lumalakad ka mga preng, mafe-feel mo na talaga yung pagod, yung kirot sa paa mo mga preng. At syempre patuloy pa rin tayo dahil nga sino ba naman ang aatras kung malapit na, 'di ba? Yun yung mga taong umaatras palagi sa pagsubok ng buhay. Hindi mga preng, totoo naman talaga mga preng, hindi mo talaga sasayangin yung opportunity kung nandito ka na. Kaya kung nagbabalak ka na umakyat dito mga preng, talagang lakas ng loob talaga yung kailangan mong dalhin at saka yung mataas na energy dahil bakbakan talaga dito mga preng kapag baguhan ka pa lang. Pero marami din akong nakikita dito mga preng na mga hiker, mga mahilig mag-trail. Tinatakbo lang talaga nila to mga preng. Grabe, sobrang lupit nila. At syempre yung mga nagmomotor, grabe, shoutout sa inyo mga preng. So, sobrang lakas nyo talaga mga preng. Biruin mo, ayan o, tipong yung tuhod at dibdib mo ay magbanggaan na sa sobrang tarik or sobrang paakyat talaga mga preng. Ito yung part na talagang lakasan mo talaga yung loob mo dahil kapag kulang ka sa confidence sa pag-akyat dito ay talagang 50-50 talaga ang buhay mo mga preng dahil nga sobrang aakyat talaga tong daan na to. Yung technique lang namin dito, kapag ikaw nag-iisa sa damo kami kumakapit pero hindi kami umaasa din sa damo lang dahil nga may mga damo din na sobrang malambot at madaling matanggal. So paa, kamay, lahat na nang iisipin mo para lang makalagpas dito na sobrang paakyat na experience. Talagang masasabi mo na minsan ayaw ko na. Pero kapag nalampasan mo to, masasabi mo naman doon sa itaas na, wow, ang sarap sa feelings. Sobrang worth it. Lahat ng pagod mo ay talagang mawawala sa sobrang ganda ng tanawin doon sa itaas mga preng. Kaya kami dito, mga kasamahan natin, ay talagang nagpatuloy talaga kahit sobrang hirap. Grabe, sobrang worth it. Madami din kaming mga nakita dito, preng, na sobrang hirap sa pagbaba at pag-akyat mga preng. Isa din ito sa mga nakita namin dito at nakunan talaga ng medyo mga preng. Tingnan mo yung babae mga preng. Ayan, muntikan na. Muntikan na talaga. At meron pang isa dito mga preng na talagang masasabi mong muntikan na talaga. 50-50 na talaga. Ito mga preng, sa slow mo natin. Tingnan mo.
Buti na lang merong lalaki doon sa ibaba mga preng na sumalo sa kanya. Kung wala mga preng ay talagang thank you talaga mga preng. Ganito dito mga preng, kung hindi ka mag-iisip ng mabuti mga preng ay talagang 50-50 talaga yung buhay mo dito. Kaya kung nagbabalak ka, siguradong taasan mo talaga yung confident mo at yung alertness mo, yung awareness mo sa paligid. Hindi yung pumunta ka lang dito para tingnan yung nature. Kailangan may lakas ng loob talaga mga preng. Maraming energy. At dito na area mga preng, nakarating na din ang ating mga kasamahan mga preng, ang Barka Fam natin at si partner natin mga preng. So lalakad-lakad pa tayo papunta doon sa pinakadulo talaga kung saan doon mo makikita yung maraming picture na naglalabasan sa social media at meron ding area dito mga preng na sarap pag gawa ng video, reels, YouTube shorts or TikTok mga preng talagang masasabi mo na wow talaga. Sobrang ganda. Sobrang worth it. Wala akong masasabi, puro worth it na lang talaga yung experience na may experience mo pag nandito ka na mga preng. Pero again mga preng, kung mahal mo yung nature mga preng, basura mo preng, panagutan mo mga preng, wag nyong iiwan yung basura nyo dito, lalo na sa mga generation natin ngayon na sobrang daming mga bottled water na iniiwan dito kung saan mas lalong masisira yung ating nature mga preng. Preng, kung mahal mo yung nature, alagaan mo by not throwing or iwan yung mga basura natin dito na area mga preng. Grabe. Respeto lang din sa nature mga preng. Kahit sabihin man natin preng may mga tagalinis ng ganyan mga preng, hindi din nila kaya kung gaano kadami yung pumupunta dito mga preng. Let's start sa ating sarili mga preng na respetuhin yung nature. Hindi na mag-depend kung sino yung taong kukuha niyan. Dahil nasa sa atin talaga, sa sarili natin, malalaman kung respetado ka bang tao or damak ka nga tao or basura ka nga tao mga preng. Kaya let's respect the nature kung pupunta tayo dito. Basura mo, pananagutan mo mga preng. Kaya sa mga gustong pumunta dito na may mga dalang snacks, mga plastic bottles at kung ano-ano pang pwedeng makasira sa ating kalikasan, kung ano yung dinala nyo dito sa itaas, dadalhin nyo din papunta dyan sa ibaba at itapon nyo sa tamang tapunan ng basura. Again, maraming thank you mga preng.